Hi plant people! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys, ay naisipan kong iripat itong ating mga fire pellar and moonstone. Ayan, so gusto ko siya guys pagsama-samahin sa isang malaking pot. Yun yung pot ng aking Luxiflora before na malaki. So pagsasama-samahin ko sila doon. Ayan. So, ito, pinagsama-sama ko na to guys. Ito yung fire pellar galing kay Ma'am Herlets and this one yung galing kay Ma'am Jenny Saraw. And yan, yung mga babies na lang yan guys. Nung tinapkat ko yung ating, dating fire pellar na sunburn. So, nag-baby siya. So, yan yun guys, yung mga yan. Bali, 3 sila. Tapos, ito, yung free sa atin ni Sir Mark. So, pagsasama-samahin ko na silang 3 para maka-less ako guys ng space. So, kailangan ko kasi talaga guys ng enough space para dito sa ating garden. Kasi meron tayong mga itatanim soon. Ayan. So, dadalhin natin dito guys itong ating mga fire pellar in moonstone. Ayan. So, magkamukha talaga sila guys. So, ito siya guys. Yan, hindi ko na nilinisan. Kasi, lalagyan din naman siya guys ng soil mix. So, ayan. Nagdagdag ako ng mga butas sa kanya. Ayan, napakarami niyang butas. So, ganyan na guys yung ginagawa ko sa aking mga pots na ginagamit sa ating mga succulents. So, dinadagdagan ko po talaga sila ng mga butas. As in, gusto ko marami yung butas para makakasingaw sila, mas mabilis silang, mas mabilis makakalabas yung tubig galing sa, pagdilig natin. Ayan, o, diba kapag dinilig natin, maraming lalabasan yung tubig, kaya hindi talaga siya mastakan. Yan. Kasi napansin ko dun sa mga old pots ko guys, yung mga dati nilang butas, hindi ko na talaga dinagdagan. Tapos, kapag nilagay ko sila sa ROS, kapag ulan ng ulan, yan, pag sige-sige yung ulan, talagang babad na babad yung, soil mix sa ilalim. Kasi, yung tubig guys, minsan, kahit na may mga butas sila dyan, nahihirapan ding lumabas kung konti yung butas. Ayan. Bali, na-stuck sila sa taas. Na-stuck pa rin sila sa taas. Kaya kailangan talaga sa mga pots natin, marami yung butas para kahit na past draining guys, kasi yung yung soil mix natin, kung yung pot na gamit natin ay konti yung butas, mahihirapan pa rin lumabas yung tubig, 'di ba? So, kaya gano'n na yung ginagawa ko ngayon kapag gumagawa ako ng DIY na pot. Ginagawa ko, dinadagdagan ko talaga siya ng mga butas. Yan, naglalagay ako ng maraming butas para sure na makakalabas yung tubig. Tapos, bukod dun guys, makakaano rin sila guys, makakatanggap sila ng hangin mula sa ilalim. Kasi kapag, 'di ba, hinang natin to, mahanginan sila sa ilalim kasi marami silang butas. Ayan, medyo malalaki pa. So, yan ang ginagawa ko. Hindi ako naglalagay ng mesh tape kasi nilalagyan ko lang yan guys ng fresh na rice hull kasi hindi naman yun guys na hindi naman yun naglalaglag. Kaya okay lang yun na wala tayong mesh tape. Ayan. So, kunin ko lang guys yung stand ko para makapagsimula na tayong maglipat. So, ayan guys, magsimula na tayo magripat. Ayan, naglagay na rin ako ng gloves. Ayan, para hindi ako katihin. Yan, kinakati ako sa rice hull. So, ayan, maglalagay lang tayo dito ng fresh na rice hull sa ilalim para hindi makalabas yung ating potting mix na gagamitin. Kasi kapag may fresh talaga guys, hindi nalalaglag yung soil mix natin. Yan. So, yan yung ginagamit ko talagang panglagay sa ilalim. So, itong ating soil mix guys na ginagamit ay mga used soil na to. Bali, nag-add lang ako dito ng fresh na rice hull sa kanila para maging fast draining sila. Yan. So, pagsasama-samahin na natin itong ating mga moonstone dito sa isang pot na to.
Ayan, ito yung moonstone guys na galing kay Sir Mark. Ayan o. Yung isa, di ko lang talaga alam guys kung si moonstone ba at si firepeller ay iisa. Kasi magkamukha talaga sila. Ayan o, ito ano na talaga to guys. Parang ano na, ang dami na niyang roots. Galing to kay Sir Mark. Free lang to sa akin guys si Sir Mark. Ayan guys oh, makikita nyo ang daming roots. Ayan, ito o roots. Mga white. Tapos ang ginamit ko pala dito ay meron siyang ano ba tawag dun? Yung binili ko dati na potting mix. Alnus compost. Ayan, meron siyang alnus compost. Ayan siya guys. So, tingnan nyo guys. Grabe oh. Malapit na siya guys maging root bound. Kasi tingnan nyo yung natira sa pot. Ayan oh. As in buo natin siya nakuha. At ang dami niyang roots. Ayan. Kung mapapansin nyo guys. Ayan oh. Oh. Yung mga white na yan. Puro roots. At ang healthy niya. Grabe ang healthy. Healthy ng ano na to. Moonstone. Ayan. So, dito natin siya sa side na to ilalagay. Hindi ko na guys gagalawin. Para hindi na maano yung ano niya. Roots. Hindi na mastorbo. So, ganyan. Babaan ko pa. Kasi, ano. Para tama lang yung taas. Ayan. Ganyan lang. Ayan. And then, this one naman, ayan, ito. Ayan, malalaki talaga to. Ilalagay natin yan dito sa taas. Ito kasi guys, itong nabili ko kay, Ma'am Herlitz, tingnan nyo yung roots niya. Ganyan pa lang siya. Yan. Di ko alam kung bakit. Pero ito tuloy, tingnan nyo guys. Napakarami ng roots niya. Kasi ito, napansin ko to, palaging nagaganito yung leaves niya. Tas parang may nagmamashi. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga mashi niya. Tas pinatong ko lang siya sa risal na ganyan. Ayan, dumami na naman yung roots niya. Kasi karamihan ng roots niya dati nangitim. Ayan, yung mga roots niya na tumubo na sa akin, nangitim siya. Di ko alam kung bakit. Yan, nakadepende din talaga guys sa halaman natin. Siguro kasi may succulents talaga kahit na pareho sila ng pareho sila moonstone meron talaga minsan mahirap mag-roots. Yan. Tingnan nyo guys. So, dagdagan lang natin yung soil. Para mapantay siya. Hindi nakalubog. Kailangan medyo mataas yung soil na paglalagyan ko nito. Kasi dati guys, nakaano siya nakalubog yung pagtanim ko. Ayan. Tantayin lang natin. Gusto ko kasi talaga pag samasamahin yung mga succulents ko na pare-pareho. Yan, siguro ito, dito na lang to guys. Yan. Siguro, ito, dito na lang to guys sa kabila. Ayan, ipapatong lang natin yan kasi may roots na yan siya. So, didikit na lang yan ng kusa. Taas-taasan ko lang yung soil niya dito guys. Ayan, tataasan lang natin para hindi siya lumulubog. Kasi itong risal natin kapag nabubulok, lumulubog talaga yan siya. Ayan. Dito siya. Yan. Ito hindi na natin to ginalaw. Yan. Para hindi na mastorbo yung roots niya. Ang ganda pa naman ng roots niya guys. Napaka healthy. Ayan.
O, diba? So, makakalis na ako ng space. Tapos, ilalagay ko lang din yan dun guys sa hanging natin. Ito yung galing kay Ma'am Jen. Same siya guys nito, oh. Dami ding roots. Puro white. Yan, pero hindi pa siya kapit. Hindi ko pa kasi to guys sila masyadong dinidilig. Inispray ko lang sa gilid-gilid lang. Ganun yung ginagawa ko. Hindi ko masyadong dinidilig. Spray lang. Kasi kapag spray lang guys, minimist ko lang yung top. Yan, dito na lang siya. Tama ba guys? Parang baliktad. Ito na lang siguro dito. Tapos ito dito. Kasi ito malaki talaga to. Yan. Tama. Yan. Patong lang naman yan siya. Tapos maglalagay tayo ng pating mix ulit dito sa gilid ng ating moonstone. Ayan. So, ito guys, parpellar. Ay, no. Ito si moonstone. Si moonstone, ito parpellar. Ayan. Yan yung ID niya nung nabili ko siya. Ayan. Ito pala free lang. Pero, walang nakalagay na ID. Pero para siyang moonstone. Kasi meron ako mga nakikitang post ni Sir Mark Moonstone yung name. Ayan. Hindi ko nga alam kung talaga bang magkapareho sila, pero ayan guys, kayo na yung magsabi. Yan, kung sino man ang nakakaalam kung same lang ba sila. Tingnan nyo guys. Ito si Moonstone. Ito Moonstone to nung nabili ko kay Ma'am Herletz. This one si Parpellar. Yan, ito free lang sa akin. One head lang yan before guys. Ngayon 2 na siya. Ayan o. May palabas na siya guys. So, flower stalk. Ayan, so meron tayo ditong maliliit. Itong maliliit natin ay tatanim din natin siya. May mga roots na din yan guys. So, yan. Oh my goodness. Yan. Ay, hindi. Dito ko siya guys. Ayan, dito na lang natin to. Nahirapan talaga ako magano kapag naka-gloves. Ayan, tapos etong medyo ayan siya guys. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Meron pa tayong isa, maliit. Ayan siya. Dito naman sa gilid. Ayun. So, ayan na siya guys, oh. Ayan, lalagay ko lang tong tinanggal natin na pumice stone. Kunin ko lang yung pumice stone dito sa isa. Kailangan natin maglagay ng toppings. Wala na kasi ako guys pang toppings. Ngayon di pa ako nakakabili. Kasi mahal ng shipping fee. Grabe. Mahal ng shipping fee as in. Shopee lang naman yung choice ko or Lazada. Kaso lang, ang mahal ng shipping fee. Mahal pa sa pumice stone na binili ko. Yan. So, maglalagay lang tayo ng toppings. Yung dati nilang toppings, ibalik natin. Ayan. May mga siya guys. Alnos yan eh.
Alnus Compose. Ganyan guys, ginagawa ko kapag nagre-repot ako na wala ko pang toppings. Yung may toppings na, tinatanggal ko muna. Kapag na-repot ko na siya, babalik ko na ulit. Yan nga lang, hindi na siya kasing linis ng dati. Pero, okay lang. At least, diba, meron pa rin siyang toppings na pumice stone. May mura din naman sana guys na pumice stone, kaso lang ang mahal talaga ng shipping fee. Kaya doble-doble yung babayaran mo. Mas mahal pa yung shipping fee sa bayad natin sa pumice stone, as in. Yan na siya guys. Lilinisan ko lang siya guys. Itong moonstone naman natin at firefeller guys ay wala naman siyang farina. Wala akong nakikitang farina sa kanya. Kaya okay lang yan na anuhan natin siya. Punasan. I-brush para malinis. So, ang mahirap lang kapag Rizal yung gamit natin, ganito na pag napunta sa rosette niya, napakahirap tanggalin kasi sumisiksik lalo na sa mga rosette type na mga succulents, mga Echeveria succulents. Grabe guys. Ganyan kapag sumiksik siya, kailangan iingatan natin kasi kapag kukunin natin siya, minsan natutusok ng ng ganito. Ayan. Tanggalin ko lang yung iba para malinis tingnan. Kasi ito guys, after nating maripat, hayaan muna natin to doon guys sa initan. Kasi sanay naman sila guys sa mainit. Hindi naman yan sila mapapano. Doon sila sa dati niyang area. Hindi muna natin to didiligin kasi syempre nagalaw natin yung roots. Yan. Pero hindi naman yan guys mapapano kahit na i-miss natin, okay lang. Yan. Pero para safe, para sa mga beginners na nanonood sa atin, kapag po tayo nagripat, dapat po palipasin muna natin ng 1 week bago natin sila bigyan ng water. So syempre dahil malaki yung pot natin, kapag po tayo nagwa-water, dapat po konti lang. Yan, tama lang yung water na ibigay natin. Kapag alam na natin na sobrang dami na nilang roots at matagal na talaga sila, yun, pwede tayong mag full soak. Ayan. Pero syempre dapat guys, yung area na pinaglalagyan nyo ay mainit kapag po tayo nag-full soak. Kasi kapag wala pong init sila masyadong natatanggap, huwag po kayo guys mag-full soak kasi pwedeng ma-overwater pa rin yung ating mga succulents, or kung hindi naman guys, yung ibang leaves, yung cost ng yung ibang leaves ng ating mga succulents guys ay kung na-experience nyo, kasi before, na-experience ko na rin to nung beginner pa lang ako. Takang-taka ako bakit laging nagka-crack yung mga leaves niya guys, as in nagka-crack yan. Namumroblema na ako kung bakit. Yun pala guys, kulang sa sunlight, tapos tinutubigan pa natin ng sobra-sobra. Yun, sobra na yung water na nare-receive niya, kaya naman yung leaves ng ating succulents nagka-crack yan siya guys. Ayan. So minsan nga kusa na yan siya napuputol. Yan. Kaya yun din yung cause ng nagka-crack ng leaves ng ating mga succulents. Yung sunlight,
kulang sa sunlight tapos dinidilig natin, ayun, nagka-crack yung leaves nila. Ayan. So, that's all for today's video, guys. Yan. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating repotting ng ating moonstone and firepeller. Ayan, guys. So, ito, lalagay ko to doon sa area na kinuhanan ko sa ating, firepeller. So, dito siya, guys. Ayan, mainit na kasi, morning ngayon, nainitan na sila. Ilalagay ko muna, guys. So, ayan, ayan dyan ko siya ilalagay. So, ayan na guys, nailagay na natin siya dyan. So, hayaan ko muna siya dyan guys. So, papalitan ko tong natin kasi sobrang taas na niya, Ayan. Sobrang taas na. So, kailangan medyo mahaba yung tangkay siguro. Ayan, papalitan ko siya ng medyo mahaba yung, yung tali para medyo nakababa. Ayan, so that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!